Road Sync version or hybrid assist? Alin nga ba yung mas maganda dito? Tara, pag-usapan natin yan. Mga boss, yung pag-uusapan nga pala natin ngayon is the Honda ADV 160 Road Sync na kakalabas lang dito sa Pilipinas, or yung QJ Motor ATR 160 natin dito sa Pinas na napakaganda naman talaga at may hybrid assist pa. Doon ba tayo sa motor na napakalaki ng tiwala ng may bibigay dahil sa pangalan ng kanilang brand, or sa motorsiklong kakalabas pa lang pero tad-tad na ito sa specs? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin about isang kaniyang side-by-side comparison, specs and key features, and our final thoughts with these motorcycles. If are these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Kaya pag-usapan na natin agad ang kaniyang side-by-side comparison. Yung pricing nga pala natin dito kay Honda ADV 160 Road Sync is around 174,900 pesos, and meron din siyang ABS standard version that is now priced around 167,400 pesos. Samantalang kay QJ Motor ATR 160 naman is meron tayong 169,900 pesos as an SRP. Tapos meron din naman tayong laging nababasa na ino-offer ni Bristol as their dealer na if cash nyo itong bibilhin, pwede natin tong maklaim at 149,900 pesos. But disclaimer lang mga boss, baka hindi yan applicable sa lahat. So as of this moment, baka magbago yung mga pricing nila and yung mga terms and conditions nila. Ngayon naman, pag-usapan na natin yung colorways nila. Meron na nga pala tayong 5 colorways for the Honda ADV 160. Tapos, meron naman tayong 3 colorways for the QJ Motor ATR 160. Meron nga pala tayong matte fadeless white, matte saber green, tsaka gunpowder black for the ABS standard version, and quartz brown metallic and matte pearl crater white para sa ating Honda ADV 160. Samantalang sa QJ Motor ATR 160 naman natin is meron tayong red, white, tsaka black. Ngayon naman, if makikita natin yung headlight natin dito, pareho naman sila na napaka-adventurous talaga tignan if ito yung mga napagpipilian yung motorsiklo. Both of them naman din is meron ng LED headlights, same as our rear taillights. Makikita natin na LED natin dito, however, naka-split type yung ating QJ Motor ATR 160 sa ating rear taillight, tapos nakabuong rear light naman yung kay Road Sync. Now, if pag-uusapan naman natin yung instrument panel natin dito, both naman dito is maganda kasi naka-TFT display na. And as always, kapag naka-TFT display, alam natin na kahit pa malakas ang tirik ng araw, makikita pa rin natin yung ating display information dito sa ating instrument panel. Now, if handlebar naman na pag-uusapan mga boss, meron tayong both dito na naka-naked type, which is maganda yan sa mga gusto talaga ng adventure kasi pwede natin mapaglagyan yan ng mga accessories tulad ng mga clamp for action cameras or mga cellphone mount holders. Now, if tatanungin naman tayo if naka-keyless remote ba both of these motorcycles, and ang masasagot natin dyan is yes, maganda yan kasi naka-smart key system na both of these motorcycles. Ngayon naman, if pag-uusapan naman natin ang ating utility box or underseat compartment, makikita natin dito na lamang kaunti dito si Honda ADV Road Sync, which is meron siyang 30 liters of luggage box capacity, samantalang kay ATR 160 is 27 liters luggage box lang. And one of the reasons bakit 27 lang kasi dyan na nakalagay ang battery natin if ever ito yung kukunin nating motor. Ngayon naman, if pag-uusapan natin ang charging port, pareho naman tayong meron nito, pero sa may left ni nakalagay yung charging port natin dito sa Honda ADV 160, samantalang sa may right ni naman nakalagay yung ating charging port kay ATR 160. So maganda siya kasi nakadepende sa'yo alin yung mas gusto mo or mas preferred mong charging port mo. And if wheel type naman ang pag-uusapan natin dito mga boss, si Honda ADV Road Sync is merong mags na wheel type, tapos spoke wheels naman kay QJ Motor ATR 160. And alam nyo naman, kapag naka-spoke wheels tayo is if ever merong bengkong para sa isang spoke lang, pwede natin yan mapilitan compared sa mags. If mabengkong ng isa yan, pwede talagang chance na madisgrasya tayo. So parang plus points lang yan kaunti if ever mas gusto mo yung ATR 160 tapos gagamitin mo pa sa mga adventure type na mga road situations. Ngayon naman, sa fuel tank mga boss, meron tayong 8.1 liters na kasya kay Honda ADV 160 Road Sync, tapos meron naman tayong 8 liters flat
kay QJ Motor ATR 160. While sa fuel consumption naman mga boss, pareho lang naman tayo dito. Merong estimation of 45 kilometers per liter, pero nakadepende pa rin sa inyo yan kung paano kayo magpatakbo at magpaharurot sa mga motorsiklo nyo. Ngayon, sa displacement naman mga boss, meron tayong 156.9cc kay Honda ADV Road Sync, tapos meron tayong 155.6cc kay ATR 160, which is mas pag-uusapan natin more ang specs niya in a bit. Gulay board naman yung pag-uusapan natin or yung spacious footboard. Masasabi natin dyan is wala tayong gulay board for both of these motorcycles kasi nakalagay dyan ang ating fuel tank. Tapos, ang nakaganda nga lang kasi both of these motorcycles ay may option na pwede natin lagyan yung paa natin sa unahan kasi meron itong footrest extension. Now, if pag-usapan naman natin if meron bang park brake tong mga motorsiklong ito, and masasagot naman natin dyan is wala. Pero sa start and stop system naman, pareho naman tayong meron tayo dito. Ang tawag kay Honda ADV is ISS, which is idling start stop system. Tapos kay ATR 160 naman is auto start stop. Magugustuhan mo rin naman dito kasi meron din sila both ng hazard switch. So maganda yan, especially if merong emergency. Meron na rin tayong tubeless tires for both motorcycles, kaya maganda sila for adventure talaga kasi less ka nang mag-aalala if ever maflatan ka man sa daan. However mga boss, wala nga lang tayong kickstart for both of these motorcycles, kaya kailangan maging aware tayo and i-check lang lagi natin yung voltage ng ating battery para hindi tayo mamatayan ng motorsiklo sa daan. And now, if customization naman ang pag-uusapan natin mga boss, makikita naman natin for both of these motorcycles, napakaganda and napakaangas tignan talaga if hindi lang top box yung nilagyan mo, kundi nilagyan din ito ng side panniers. Isa talaga sa nakakapagdagdag adventures tignan ng motorcycles is ang kanilang side panniers kasi dagdag storage, dagdag convenience, and dagdag comfort na rin if meron kang maraming paglalagyan talaga ng mga storage na ito. Ngayon, pag-usapan na natin ang specs and key features for both of these motorcycles. Si Honda ADV 160 nga pala is mayroong 156.9cc na naka-liquid cooled, samantalang kay ATR 160 is meron tayong 155.6cc na liquid cooled din. Meron din tayong 15.8 horsepower na 8,500 RPM sa kanyang power and 16.1 horsepower at 8,500 RPM naman kay ATR 160. Yung torque natin dito is 14.7 Nm at 6,500 RPM kay ADV and 15.0 Nm at 16,500 RPM naman yung torque ni ATR 160. Meron tayong compression ratio of 12.0:1 kay Honda ADV and unknown pa yung ating results dito sa compression ratio ni ATR 160. With a bore stroke of 60 by 55.5 kay ADV 160, meron naman tayong 58.5 by 57.9 kay ATR. Ngayon naman boss, pag-usapan na natin ang dimension for both of these motorcycles. Unahin na natin si Honda ADV 160. Meron tayong 780mm na seat height, 165mm na ground clearance, and 1,324mm na wheelbase. Meron din tayong 110 by 80 by 14 na gulong sa harap and 130 by 70 by 30 naman sa likod. Samantalang kay ATR 160, meron naman tayong 770mm na seat height, 165mm na ground clearance, and 1,325mm for our wheelbase. With 110 by 80 by 14 na front tires and 130 by 70 by 30 naman sa ating rear tires. If makikita natin dito mga bossing, no, halos magkadikit lang yung ating mga specs when it comes to side-by-side comparison sa ating dimensions. May counting lamang dito sa seat height si Honda ADV, tapos counting lamang din naman sa wheelbase if si ATR 160. All in all, masasabi naman talaga natin na may the same lang talaga yung specs and numbers nila when it comes to dimensions. Ngayon, pag-usapan na natin ang key features for both of these motorcycles. Uunahin natin si Honda ADV Road Sync. Meron itong 45 kilometers per liter. Meron tayong ACG, auto start stop. Meron tayong liquid cooled tsaka smart key. Naka Honda ESP Plus na nga rin pala tayo dito. Naka single channel ABS, naka FI, meron charging socket, naka CVT auto, and meron tayong TCS na yung tawag kay Honda is HSTC. Maganda rin naman kasi meron tayong magandang LED.
meron tayong TFT panel and multi-control switch for the price of 174,900 pesos. Ngayon naman mga boss, if makikita natin kay QJ Motor ATR 160, meron tayong 45 kilometers per liter na the same lang naman na fuel consumption. Kay ATR 160, meron din tayong the same na ECG starter, auto start stop, liquid cooled, tsaka smart key. However, dito tayo makikita yung almost difference nila aside sa fuel injected and USB charging port. Kasi meron na itong hybrid system, meron din itong TCS na traction control, pero meron din tayong TPMS which is tire pressure monitoring system na makikita natin yung hangin sa loob ng ating mga gulong. Meron na rin tayong spoke wheels and inverted forks sa ating suspension sa harap. Meron rin tayong phone connectivity and phone mirroring sa ating TFT display. So, napakaganda ng motorsiklong ito kasi naka-projected LED na rin and LED taillight sa harap na naka-CVT auto with this motorcycle. And mga boss, gusto ko lang malaman nyo, yung tulong ng hybrid system mga boss is that if naka-full stop kayo and pipigain nyo, doon mag-i-start na tutulong yung hybrid assist sa ating mga motorsiklo, which means less na less yung consumption sa fuel mo if ever pipigain mo to for the first 2 to 3 seconds ng motorsiklo mo. So, tinutulungan yung motor natin na makapagbigay ng instant torque with the combination of the engine and the hybrid assist system. And last but not the least is that nakakatulong din yung hybrid system natin sa pag-cold start ng motorsiklo natin kasi meron itong ISG which is integrated starter generator na makakapagtulong na less talaga yung combustion at saka yung lakas ng pag-start ng motorsiklo mo. So for the price of 169,900 pesos, makikita naman natin na tad talaga sa specs ang makikita natin kay ATR 160 na mapapaisip naman talaga tayo dito kung saan talaga mas worth it yung pera mo. And ngayon, nandito na tayo sa final thoughts natin regarding these motorcycles, if saan dito yung good motorcycle option or saan dito yung must buy motorcycle kind of decision. Ngayon, makikita natin dito mga boss that what I like about them na baka mas gustuhan mo rin is that meron itong comfortability for both of these motorcycles. Meron tayong may pagka-beginner friendly experience din naman for both of these, and makikita nga lang natin dito that Honda ADV 160 is good for long term or para siyang masasabi natin na siya yung parang end game mo. However, if si ATR 160 naman yung kukunin mo, meron din naman tayong futuristic tech experience na hindi mo ma-experience kay Honda ADV 160. Mas nakakapagbigay talaga to ng mga iba't ibang experience para sa atin, especially technology is really evolving each day and each year. And dito nga natin may experience na ipinamalas na ng QJ Motor ang mga specs na binibigay and ino-offer nila sa atin. Maganda din talaga yan as an option for me. And syempre, naka-own na tayo ng Honda RS125 Fi na hindi talaga ako binigyan ng sakit sa ulo. Then that simply means gustong gusto ko si Honda ADV 160, pero this time, hindi natin talaga madidisregard yung specs na naibibigay ni QJ Motor ATR 160. And meron nga tayong napaka-comment na meron daw siyang Honda ADV dati tapos nagpalit siya ng ATR 160. So, meron din naman talagang riders na mapapabili ng ATR 160 talaga. And to tell you honestly mga bossing, meron din namang bagong kakalabas lang na QJ Motor ATR 180 mga boss. And makikita natin dito that para siyang mas linagyan ng specs up kay ATR 160 kasi mas pinalaki na yung kanyang displacement and nilagyan na rin ito ng front dash camera. So again mga boss, nasa sayo na talaga yan kasi alam naman natin medyo behind kaunti sa specs si Honda ADV which is naka single channel ABS lang, tapos si ATR 160 is meron ng dual channel ABS and many more na lamang talaga sa specs si ATR 160. So if ever okay sa'yo yun, then ATR 160 is all the way to go talaga para sa'yo. However, if gusto mo pa rin maging loyal kay Honda kasi na-experience mo na yung mga motorsiklo nila, then all the way, wala rin naman makakatalo kay Honda ADV sa experience if ever pang long term talaga kasi marami ng parts dito kay Honda ADV and marami din tayong may bibigay na maintenance agad if ever ito yung bibilhin mo. So depende na lang talaga sa'yo and ano yung mas natitipuhan mo. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung mas nagugustuhan nyo? Alin yung mas napupusuan mo? And alin dito yung pinaka-justifiable sa price nila? Paki-comment nyo nga dyan mga boss and basahin natin yan
yan together with the community. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klase mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan mga boss, and always remember lang to ride safe and see you on my next videos. Let's go!